Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka-okay. Kumusta na kayo dyan? Sinimulan nyo na ba yung inyong workout? Dapat simulan nyo na para magsimula ng gumanda ang inyong mga pangangatawan. Okay, tuloy natin yung ating lesson. Ang lesson natin ay papaano matanggal ang bilbil ng walang gastos. Natapos tayo sa part 1, natapos tayo sa part 2. Yung part 2, paalala ko lang sa part 2, ito yung about abdominal muscle workout. Yun ay para sa mga beginners lang at mas nakapokus sa lower abdominal muscles. Ngayon abangan nyo yung level 2 dahil mas pupunta tayo sa advanced na mga workout sa abdominal muscles at para lalong gumanda yung inyong mga abs at lalo kayong sumeksi at maging machong macho. Ngayon ay punta tayo doon sa part 3 at kung gusto nyo na mas mabilis nyong ma-achieve na matanggal ang inyong mga nagngangalit na bilbil, kailangan nyong panoorin to kasi alam nyo, ito ay kapartner, katandem nung abdominal muscle workout. Ano ito? Ito yung fat burning exercises na kailangan natin din gawin para mas mabilis tayong magtagumpay na matanggal natin ang ating mga bilbil. Kaya panoorin nyo mabuti. Dalawang bagay ang i-share ko sa inyo para mabilis masunog ang ating mga bilbil o matanggal ang ating mga excess fats na hindi naman talaga natin kailangan. At ano yung una? Ito yung tinatawag na steady state cardio. Ano ba yan? Di ba? Mukhang pwedeng ngayon nyo lang narinig, pero iba alam na to. Ngayon, ano yung mga halimbawa ng exercise? At alam nyo ba ang steady state cardio? Napaka-beneficial. Maraming benefits, lalakas ang resistensya mo. Lalakas ang baga mo, lahat, ang muscles mo, yung muscle endurance, makukuha natin dito. Pero yung sigurado, ang isa pang benefits ito, yung gustong-gusto mo, eto yung masunog ang mga taba mo. Ayan. Kaya ano yung halimbawa, eto yung jogging, o siguro naman, alam nyong mag-jogging, naranasan nyo na yan. Diba? Ayun, kaya babalik kayo sa jogging. At ano pa? Kung may bisikleta kayo, pwede rin kayong magbisikleta. Ano pa? Pwede rin walkathon, di ba? Pwede kayong maglakad ng malayo. Ayun. Tapos yung treadmill, kung meron kayong treadmill sa bahay, pwede yan. Ngayon, gaano ba katagal ang pagja-jogging? Dahil maaaring nag-jogging ka na noon before o nag-stop ka ng matagal, ngayon beginner ka. Kaya dahil beginner ka, siyempre, hindi natin pwedeng pwersahin ang ating sarili. Kaya start lang tayo sa pwedeng 15 minutes or 20 minutes, patas ng patas, depende sa kakayahan mo. Kapag kayang-kaya mo, pwede mo nang dagdagan. Ayun, kaya napaka-importante ng steady state cardio. Ngayon ay pumunta tayo dun sa pangalawa at ito yung tinatawag na HIIT, High Intensity Interval Training. Kung yung steady state cardio ay outdoor, nasa labas, nasa field or nasa track oval, ito pwede natin gawin sa loob ng bahay o sa loob ng yung bakuran. At kung yung steady state cardio ay malayuan at tuloy-tuloy na pagtakbo, mabagal lang, ito pwedeng ito mas mabilis ang takbo pero short lang. At ano pa, meron itong rest o interval. Ayun ang pagkakaiba ng dalawa. At ano yung mga halimbawa nito? Kagaya ng sprinting. Tatakbo ka ng mga 20 meters and then rest. Ano pa? Pwedeng high knee, 30 seconds. Tapos, mag-rest ka ng 30 seconds. Yan ang mga halimbawa. At meron akong mga ipapakitang ngayon sa inyo na mga sample ng HIIT. At panoorin nyo mabuti. Pero meron ako mga paalala. Okay? Ano yung mga dapat nating consider? Siyempre, yung age mo, yung age mo, hindi ka na kasing lakas ng dati. Ano pa, beginner ka, hindi pa pwedeng sige ka ng sige, bara-bara, pepersahin mo kagad. At ano pa, yung weight mo, kailangan i-consider mo rin yan. Okay? At ano pa, kailangan mo ng dynamic stretching bago ka magsimula ng HIIT, ng High Intensity Interval Training. Bagay na bagay ito ngayong pandemic, pwede natin gawin sa ating loob ng bakuran o sa loob ng ating bahay. Okay, panoorin nyo mabuti.
Ayun, nakita nyo, di ba? Kayang-kaya niya, basta determinado kayo. Ayun, at paano ba gawin yung HIIT? Doon sa mga pinakita kong sample, pwede kayo ngayong pumili ng 5 exercises. At bawat isa doon, gawin nyo ng 30 seconds. And then mag-rest kayo ng 30 seconds. And then another exercise. And then rest. Pag natapos mo na yung 5, pwede mong gawin uli yung second round or hanggang third round. Depende sa'yo sa kakayahan mo. Ayun. At balikan natin yung ating fat burning exercises. Pwede kang pumili sa steady state cardio or high intensity interval training. Pwede kang pumili dyan kung alin ang mas gusto mong gawin. Okay, pero sa panahon ngayon na hindi tayo masyadong makalabas, pwede natin gawin yung high intensity interval training. Ayun, at sana'y may natutunan kayo. At paano ba ito? Napakaganda na i-combine natin to sa abdominal muscle exercise. Halimbawa, ginagawa mo yung abdominal muscle exercise sa umaga, pwede mong gawin naman sa hapon yung fat burning. Pero ayun nga, pero kailangan ay depende rin sa kakayahan mo. Pwedeng hinay-hinay lang muna. Ayun, at sana may natutunan kayo. Ngayon, abangan nyo yung susunod, yung part 4, yung about diet. Hindi, kailangan importante yun. Hindi yung pwedeng mawala. Ayun, at kaya abangan nyo. Ayun, sana may natutunan kayo sa araw na to. I-enjoy nyo yung inyong pagsusunog, pagtatanggal ng inyong mga bilbil. Ayun, maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan na ma-share yung ating video at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Mabuhay kayong lahat.